Salamat sa God. Biyayaan tayo ng Diyos ng kasangkapan ng biyaya. Yan po yung patuloy na ginagamit po natin. Okay, so ating pag-aaralan uli ay nasa Matthew, chapter 7, verse 21 hanggang verse 23. Na kung saan ito po ay sa kanyang conclusion ng isang sermon. Ito yung napakalungkot na sermon, right? Kung saan ay sa kabila ng mga business, sa kabila ng mga ginagawa ng mga tao o mga Kristiyano, imagine, no? Akala ng mga taong ito na yung kanilang ginawa to present sa harapan ng ating Panginoon at ng mapakinggan ng ating Panginoon yung kanilang pinagmamalaki na sila po ay gumawa ng ganito, ganyan-ganyan, ay narinig po natin yung declaration ng ating Panginoon na never knew you. Dati, nung mapakinggan ko ito, at sabi ng mga dawan ng mga pastor natin, pagdating sa kaligtasan, ito yung napakasakit, no? Na sasabihin sa ng Panginoon, ikaw, hindi kita kilala. Ibig sabihin, napakasakit po yun para sa tao o kung saan ay sasabihan ka ng Lord of Lords. No? Kaya, bilang ay tignan po natin kung ano po ang magiging mensahe po dito. Because alam po natin, few words in Scripture are more suffering than those spoken. Yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Dito, sa Matthew, verse 21 hanggang verse 23. Imagine, they are standing before the Lord. Mag-report. Lord, ito yung mga nagawa namin. No? Nagpagaling pa nga ako. Dumaling. Tapos, ayaw ng Lord. Hindi kita kilala. So, dito ay tingnan po natin. Again, please open your Bible at muli po natin basahin ang verses na po. Ito ay nabasa na po natin. Again, we have to repeat para naintindihan po natin. In verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But the one who does the will of my Father who is in heaven, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? Then will I declare to them, I never know you, before from me, you workers and lawlessness. Salamat po Diyos sa salita mo na aming matukayan. Ang salita niyo po ay makapangyayang sa lahat. Salamat po sapagkat meron kayong iniwan na aming matatanganan, mga pangako na aming matatanggap. Kaya salamat at muli po namin inihiling ang tulong ng banal na Espiritu na bigyan kami ng unawa at talagang sa mga nakikinig na nilolong sa inyong lingkod na siyang bibitaw at mga natin sa salamat at patawad po sa mga pagkukulang. Amen. Okay, so dito ang mga taong ito ay expecting, no, na sila po ay tatanggapin ng ating Panginoon. They are expecting to welcome His presence because of the works they have done. No? Pero nakita po dati dito ay this is a terrifying words.
na mapapakinggan po nila yung sinasabi ng Panginoon. Mismo ang Panginoon, I'll never knew you, depart from me. Yung salitang I'll never knew you, masakit na yun. Yung pa kayang lumayas ka sa aking harapan. Now, this message, itong mensahe na to, ay will confront us. No? Maaaring kumpronta sa atin po ito because this is the truth. No? Ito yung katotohanan na makita po natin because maaaring some of us, many of us, ay inaakala po natin those outward appearances, verbal profession is enough, no, to enter the kingdom. Ibig lang sabihin, tama ba ito, enough na ba ito para ma-secure ang aking to enter the kingdom, para ma-secure ang aking kaligtasan. So, maybe this is challenge. Challenge ito po sa atin para ma-check po natin. Makita po natin yung authenticity ng ating pananampalataya or being a disciple. Para ma-check. Okay? And not saying na sa tagal po natin bilang mga Kristiyano, of course, alam na po natin na there are many times na napatunayan po natin na ikaw ay tunay na disciple, tunay na mananampalataya. Dahil sabi kanina, ang ating Panginoon at ikaw lang ang nakakalam. Right? Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagsabi na sa kanyang salita, ikaw ay ligtas, it's true. Ito po yun. Ngayon, sa part mo naman, paano ka magre-response doon? Diba? Ano kaya ang aking responsibilidad bilang naligtas? Do I do? Ginagawa ko ba lahat yung mga gawain bilang patunay na ako ay isang tunay na mananampalataya o isang tunay na disipulo o something lacking na hindi ako nagiging seryoso? With this text ay makikita po natin kung tutusin talagang perfect ang kanilang pagiging disciple because nakakapagpalaya sila ng demonyo. Sa palagay ninyo, may mga papalayas pa ng mga demonyo ngayon? Right? Meron siguro. Makita ka lang ng demonyo, natakot na nga sa'yo. So, hindi mo na kailangan palayas. Pero sa kanila, i-practice nila. Hindi lamang po yun. Marami pa silang nagawang milagro, miracle works. So, it means, it gives authenticity ng kanilang pagiging disipulo ng Panginoon, pagiging pananampalataya. So, with that, paano natin mapapatunayan ang tunay na mananampalataya o sino yung hindi tunay na mananampalataya? So, tingnan po natin, let's consider the context, the content ng ating binasa. And also, of course, the application para maintindihan po natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. There are three na makikita po natin po dito. Yung laman, yung konteksto, yung kabuuan, kung ano ang sinasabi. Now, para maintindihan po natin to fully grasp the width of yung pinag-uusapan ng ating Panginoon. Because this is a warning. Warning po ito. We must consider kung ano yung setting ng panahon po ito. Yeah? Kasi ito ay para sa mga tao during that time. Okay? Kasi doon sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7, yung kung ating babasahin po yun, kung paano i-deliver ng Panginoon ang kanyang mga sermon, ay makikita po natin what is the most profound teaching o yung binibitawan ng ating Panginoon
chapter, yung nature. He was addressing the nature of discipleship. Right? Discipleship, of course, bago ka maging discipleship, kailangan maligtas ka muna. So, yun yung pinaka-ugat. Ay yung totoong discipleship. Itong bagay, ang meron po doon, na makikita po natin, doon sa Matthew chapter 5, verse 7, about the true discipleship and the heart of God's kingdom. Pag-aaralan po natin po yun. And, of course, the call to righteousness. Diba? Yun yung laman ng Matthew chapter 5, verse 7. Right? So, along all the way, ang ating Panginoon ay kinunta niya lahat. Yung mga outward religious appearances na pinapakita po nila. With that outward appearances, hindi naging balido sa Panginoong Jesucristo, no? Hindi siya umayon sa mga bagay na pinagsubikapan gawin, sipagang gawin ang mga bagay na ito, pero hindi umayon ang ating Panginoon. Kundi ang tinignan niya na totoo bang mayroong inward transformation sa iyo. O it means, meron bang characteristic sa iyo bilang isang tunay na disipulo o followers of God. Yun yung tinignan ng ating Panginoon sa kanila. Right? Meron ba talagang makikita outward appearance para sa pagiging tunay na mananampalataya? Right? So, as we arrive for this message, no, Matthew chapter 7, verse 23, ay yung sermon ng ating Panginoon ay ang kanyang conclusion. At ang kanyang tono sa kanyang conclusion, it becomes increasingly and directionary. Ibig sabihin, diretso ang sinasabi ng Panginoon. Walang paligoy-ligoy pa. No? Of course, makikita po natin po dito that this is a warning for against superficial faith. Marami po dyan. Superficial faith, more verbal professions. Marami pong ganyan. And of course, yung kapahamakan na ikaw ay nadala. Dahil sa mga bulaang mga aral. Siyempre, pagka bulaang mga aral mo na yan, nililigawan niya ang mga tao. While ikaw naman na taga-pakinig, maniniwala ka sa kanya. Ito yung concern ng ating Panginoon. Kaya with this time, ito yung panahon para makita po natin yung puso ng mensahe po. Alam niyo ba, ang tunay na disipulo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ibig sabihin, may salita ka na, yung gagawin mo pa. Okay? Makikita po natin po dito. Yun po yung context ng Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Now, tignan po natin yung laman. Yung salita ng laman. We have to observe carefully the words of Christ in this verse. Again, I want to read again in verse chapter 7.
Dalawa lang naman kasi para at least makita po natin ang true meaning po nito. Basahin po ulit natin carefully. We read Matthew chapter 7 verse 21 carefully. Now again, not everyone who says to me, Lord, Lord, dalawang beses. Mamaya, tignan po natin ang sabihin ito. Will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works? I will declare to them, now I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of Now, itong mga taong ito, they are professing Jesus as their Lord. No? Itong tama po kasi kapag hindi sila naniniwala kay Kristo, hindi nila mababanggit. At saka hindi nila uulitin po ito. Pero before that, alam naman po natin na again, this is a warning. This is a very strong warning. Right? Na ibig sabihin, verbal pronouncement. Yung, alam mo, na si Kristo ay tagapagligtas. Of course, naniniwala yung mga karamihan. Right? Pero that is not a guarantee. Hindi po yan patayan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Hindi sa salita. Okay? Ang basihan para ikaw ay magkaroon ng kasiguruhan na pagpasok sa langit. Now, tingnan po natin, bakit nirepeat pa? Bakit inulit yung Lord? Dalawang beses. Ano ibig sabihin po nito? Ay? Ang ibig sabihin po nito, it conveys urgency. Hindi lamang urgency, kundi familiarity and even outward seal. Kaya ganun ang takot nila sa Panginoon. Ganun pa man, ay ito ay pinapatong ko lang that this is a reality. Ang simple reality. No? Ikaw pwede mong sabihin, at pwedeng mangyari ng lahat ng mga bagay, mga tamang bagay. You can use religious language, anyone to say, pwede mong gamitin po yun. Or even you can pray fervently, or pwede kang magmukhang sinsiradong Kristiyano. Diba? Pwede kang pwede mo pagsigaw na ikaw ay Kristiyano. But there's something lacking. No? Yung pagiging Kristiyano, yung really about your relationship with Christ. No? Marami, di ba? O Kristiyano, makakanta pa. Okay? Kasi sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46, ito yung patunay. Diba? Basahin mo natin, Luke chapter 6 verse 46. Sabi ng Panginoon po dito, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Tawag mo kung Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa ang ating mga sinasabi. So, ito yung point. At ito yung nagpapakita na tunay, genuine discipleship. Okay? Ito yung tunay na identity ng isang disciple, isang Christian.
yung gagawin, not your saying. No? Hindi yung mga bagay na sinasabi mo. Ibig sabihin, ito yung mga bagay kung saan ang buhay mo ay naka-align sa mga utos ng ating Panginoon. Okay? Ay, ibig sabihin, sinusunod po natin kung ano yung mga utos. Yung utos ng Panginoon. Hindi nakasalalay po dito kung ano yung mga sinasabi mo, Lord, Lord. Hindi yung sumusunod kung ano ang inuutos ng Diyos. A good example yung mga Pharisees. Diba? Mga Pharisees. At ito yung fit na example, halimbawa sa kanila. Okay? Sa kabuuan, alam naman po natin how we are prioritizing yung mga external acts of religious devotion. Di ba? Mga to, 100% na sila ay sumusunod sa mga utos ng kanilang man-made religion. Di ba? Talagang wala silang nilalagtawan. Okay? At nakikita mo sila sa labas, publicly, they are praying publicly. Nagsisigawan pa. Pinapakita sa mga tao na talagang mga religious people because they are praying aloud publicly. Siyempre, palakpakan naman yung mga tao, mga talagang nabibotong mga tao. Okay? Mga Kristiyano talaga to. Sasayawan mo nga tumatalong pa. Hindi lang po yun. They are meticulously following the laws. Talagang lahat. Sinusunod po nila ano yung batas. Okay? And also, they are displaying the righteousness to others. Kita mo talagang mabubuti. Dahil, of course, nandiyan siguro yung bibigay, tulong, about righteousness. Pero, beyond that, still, Jesus condemned. Kinondem pa rin nila. Kinondem na ng ating Panginoon na itinuring sila na whitewash tombs. Alam niyo ba ang whitewash tombs? Di ba pag piyestang patay o nagpupuntahan, nagpipintura ng pansyon. Yung pansyon yun. Sa Tagalog, nicho. Sa Ilocano kasi medyo pipinturahan inside ay bulok. Yun ang turing ng Panginoon sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga devotees pinaggagawa. Hindi lamang po yun. I-expose ng ating Panginoon ang kanilang kunwari, hypocrisy. I-expose ng ating Panginoon. So, it's clear. Anong makikita po namin po dito? Of course, through discipleship involves integrity. Tunay na followers ni Christ o disciple ni Christ, maraming nakapalulupit siya. Merong integridad, merong authenticity, and of course, sa lahat, there is a shaping life. Yung buhay mo, naka-incline sa Panginoon. Na ibig lang sabihin, makikita po natin ang buhay ng tunay na Kristiyano o disciple ay merong submission to God. Makikita mo po yun. Kapag wala po yun,
How come? No? Kaya mahirap. Pag ang Panginoon mismo, buti nga, hindi na sinasabi ng Panginoon sa atin. No? Yung diretsahan, pero still, diretsahan pa rin, salita niya ito. No? Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, ariin mo na ikaw ang sinasabihin mo doon. O, hindi lang sabihin, check po na. Check our dignity of our discipleship. Na, tingnan po natin yung kalooban ng ating Diyos, the will of the Father. Okay? Moving forward, ang ating Panginoon, gusto niyang clarify. Jesus wants to clarify the true discipleship. Ang tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya. Paano mo masisiguro na tunay na mananampalataya? Of course, it revolves around doing the will of the Father. Yan yung patunay na talagang sinusunod po natin kung ano ang sinasabi natin ng Panginoon. Okay? Ano sabi ng text? But the one who does the will of my Father who is in heaven. At dito, nakasalalay ang puso ng isang tunay na disciple. Right? Religious activities or even spiritual experiences are not enough. Okay? Hindi po dagdagan mo pa. Hindi sasabihin. So, ano ibig sabihin? Ang tunay na disipulo ay yung mga tao, mga Kristiyano who are actively align their lives with God revealed will. Okay? Yung mga Kristiyano na nakikita mo kung saan ang buhay nila ay nakasandal sa kalooban ng Diyos. Now, ano ang God's will? Okay? Tanong natin sa ating sarili. Ano ang ibig sabihin ng God's will? Tandaan po natin, it's not about perfect performance. No? Hindi doon nakasalalay ang kalooban po ng Diyos. Hindi yung nakagawa ka, naka-perform ka, nagawa mo lahat ang mga bagay, pero ang pinaka-pusod nito kung saan yung postura ng puso mo na kung saan nandoon ang surrender, nandoon ang pagsunod. Ibig lang sabihin, you fully surrender to the will of the Father. Okay? Yung pananampalataya mo at yung pagsunod mo. Ibig sabihin po nito, simply means doing God's will. It reflect God's values. Makikita sa buhay po natin kung ano yung mahalaga sa Diyos. The God's value. Okay? Yung priority mo. Priority mo ba na sambahin ang Diyos sa araw ng linggo? Priority mo ba sa araw ng marami? Dapat isaalang-alang ang mga Kristiyano. It's a lahat. Priority ba natin na sundin yung command ng Diyos as revealed in His Word? Okay? Nasa atin ba lahat po yun? No, consider po natin isang illustration para maintindihan po natin. Imagine,
a person who attends church regularly, every Sunday, Sunday by Sunday, kumakanta with passion. He sings passionately. Ang kanta, kita mo talagang seryoso sa kanyang pagkanta. And hindi lang po yun. He prays fervently inside or outside, public, outward. Makikita mo sa kanya yung pagkanyang dream mo as a Christian. Okay? But behind the doors, sa likod ng pintuan, andun yung palatandaan about dishonesty, no? Makikita mo sa kanya about the greediness. Behind the doors, there is dishonesty. It means this is a reminder to us. It serves to us na ang tunay pala na disipulo o disciple, think about yung kanyang buhay aligned with action and motive with God's will. Pagkakataon ko sa wakit ko sa amin. Kaya in 1 John chapter 2 verse 7 10, kung saan si Apostle John captures this truth. Ano sabi po dito? The world is passing away along with its desire. But whoever does the will of God abides forever. Pag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, He will abide forever. Now, para sa mga tao, sa mga ganong Christian, of course, there is a false assurance, no? And rejection. Tingnan mo natin. Dito kasi ipinakita and expose ng ating Panginoon about the danger of false assurance. Okay? Now, tingnan po natin ang verse 22 sa ating text. Okay? Verse 22. Dito kasi, nilista lahat nila ang kanilang mga ginawa. Right? Ang sabi po dito, that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? There is an individually list. Kasi madami po siguro sila, no? Kanya-kanya sila listahan. Isinulat nila yung kanilang mga accomplishment. Right? Tayo nun, magaling po tayo dyan dahil nung tayo yung mga high school pa, di ba gumagawa tayo ng Islam book. Nililista natin lahat ng bagay na naging accomplishment natin. Pati pa naman sa pagiging Kristiyano. Kumbaga sa ito Lord nakalista. Ito tingnan mo. Siguro ganun po sila. Imagine, inilista nila yung kanilang pag-prophesy, no? Maaaring tumama. Di ba? Prophesy kasi tumama po yun. I don't know kung bakit tumama ang mga ito. Okay? And di naman po yun. Ito yung ginagawa ngayon ng mga Kristiyanong makabago. Gusto nila maki-excrema sila sa demonyo. Hindi ka mananalo dyan. Yung makikipag-skrimahan ka sa demonyo.
Hindi ka mananalo sa sarili mo. Yan, yung mga pinaglilista nila. And even they are performing many mighty works. Ano kaya yung mga mighty works? In Jesus' name ba? Sa pangalan ng ating Panginoon. Pero tatagpo natin, sa kabila ng lahat ng mga bagay na na-accomplish ng mga taong to, ng mga Kristiyanong ito, ng mga nagpupropisay ng mga Kristiyano, na nagpupunwaring Kristiyano, but still, ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Kaya lumayas ka sa akin. Okay. Lumayas ka. You workers of lawlessness. Lawlessness sa kabila ng pagsusumikap mo bilang tao, nagkagawa ka ng mga mabubuting gawa. Sasabihin ng ating Panginoon, hindi na kilala, ayoko sa iyo. It's a shocking response. Di ba? Subukan mo kayang tapo, sino yan? Si kapatid mo to. Sabihin, hindi kita kilala. Umalis ka dyan sa pintuan. This is a shocking response. At ito ay it reveals a sobering truth. Diretsahan na ito ay katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa mga tao, mga Kristiyano, sila face na Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, religious works, no matter how impressive, okay, ay hindi yan mapapalitan ang pagiging tunay na relasyon po natin sa Panginoon. Ika na. Kahit magbabalutong ba rin po kayo. Kahit magbilis ka ng paghapon dito. Okay? Kahit alis ka. Any religious works, alam ipakita mo sa Panginoon. Lord, pagod na ako dito. Ginawa ko na lahat. Hindi yan mapapalitan ang pagiging genuine ng yung relasyon sa Kristo. Tandaan po natin, ito ay nireveal ni James. Right? In James chapter 2 verse 19, siguro naman kabisado natin ito. Na ito ay nagpapaalala sa atin that even demons believe in God and shudder and nanginginig ka. Okay, talo ka pa. Ikaw, wala ka man lang takot, hindi ka man lang nanginig na bumanggit ng pangalan ng Diyos. Ito, nanginig. Dahil siguro sa takot sa kanilang mga sasapitin. Baka sa kanilang paggalang sa Diyos. Sila nanginginig na banggitin ang pangalan ng Diyos. At least kilala nila ang Diyos. Kaya nga sabi ni James, faith without works, without obedience is dead. Ibig sabihin, yung works kasi after righteousness na po yun. Pero yung mga ginagawa mga ito, gusto lang patunayan na ang kanilang mga mabubuting gawa ay enough para sila ay makapasok sa pintuan na lang ng langit. Imagine, pintuan. Samantalang tayo, sigurado po tayo na lalagpas tayo sa pintuan. Pagpunta ko sa pinakakabuo. Mga kapatid, ito po ay challenge po sa atin.
It is a wake-up call. It is a call. No? Itong passage na ito, ay ito yung pinakasentro para magbigay ng panawagan sa bawat isa po sa atin. It is a challenge. Na ang tunay na Kristiyano o Kristiyano is to move. Tama na yung empty professions. Tama na yung pakita tayo dyan. Naniniwala ko sa Panginoon. Right? It is a challenge us to move beyond empty professions and embrace a life transforming relationship with Christ. Kaya dito sa text po natin, tandaan po natin, Jesus delivers a solemn warning. Okay? Warning. Na in-expose po niya yung superficial faith. Nadadaya po tayo. Dahil din yung ating pagkaalam. Tandaan po natin, through discipleship, ang tunay na disipulo, it's not about a performance. Okay? Hindi nakasalalay sa mga bagay na ginagawa po natin. Okay? Through discipleship, it's about Christ. Kung ano yung connection mo kay Christ. Kung ano yung relasyon mo kay Christ. Kung ano yung binago ni Christ. Kung ano yung na-transform ni Christ sa buhay po natin. Ang tanong, baka isa sa atin po dito na nagre-rely po tayo sa mga bagay na ginagawa po natin, our religious deeds. Of course, yung pagsisimba mo, it's religious deeds. Nagsisimba lang tayo because alam po natin ay responsibilidad po natin na magsimba. It is, kahit hindi naman Kristiyano, ay nagsisimba rin. At siguro, baka yung pagsisimba mo, para lang may pakita natin na nagsisimba na ako. Para pinapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano. Ayun yung ang tinatanganan po natin. Every time, Sunday by Sunday, Wednesday by Wednesday, lahat na ay ginagampanan po natin. Or, your faith is in Christ alone. Okay? Nananangan ka ba na sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo kay Kristo lang? Nasa una. Ano ang katibayan? Of course, makikita po natin po dito kung ano yung sinasabi, kung ano yung pinapakita o nireveal ng scripture, yun yung ang nakikita sa iyo. Ang laman o anong sinasabi ng Biblia. Yan tanong, tunay ba nakilala mo si Kristo? Paano mo siya nakilala? How does he know
know you. Kilala ka ba ni Kristo? Of course, kilalanin mo si Kristo muna para makilala ka niya. Diba? Now, in our application, as we reflect, habang nalilito po tayo, this so very true. Habang nalilito natin, we must tanong po natin ang ating mga sarili. Kailangan na critical questions. May critical pa. It's question about our faith. Ano yung pananampalataya? Hindi na lang ba ang narating ng pananampalataya mo? Kailangan pa bang mag-improve po ito? Try to question your faith and how we respond. Paano natin makikita? Of course, examine. Check mo. Check mo natin ang ating motibo. Check our motives. Baka ang motibo po natin ay yung gusto natin mangyari yung ating mga personal recognition. Baka mamaya ito yung hinahanap po natin. Baka nandito tayo sa simbahan because I want to seek my personal recognition. Baka yun ang intention mo. An accomplishment. Nandito ka sa simbahan, pero yun yung motibo mo is to seek your personal recognition. Hindi yung nandito ka just to find what is the will of God. Kapag punta mo na simbahan, ito yung gusto kong mangyari, yung kalubag po ng Diyos. Kaya we have to check our motives. Pagdating mo pa lang sa simbahan, Lord, please check my motives. Kakaiba ang motibo. Kakaiba yung pinupunta ako dito. No? Kaya alam ako, gustong pumunta doon dahil andun si Idol. No? Andun si Ganon. Nandun yung motibo ko natin. Right? Ang pangalawa, of course, ito yung pinakamahirap na mapursu ng bawat Kristiyano is yung obedience. Are you pursuing obedience? Na ako ba ay nakalinya, naka-align ang aking ginagawa sa salita ng Diyos? At ako ba ay handang mag-submit sa kalooban po ng Diyos? Ang aking plano ba ay naka-surrender? O yung mga desire ko ay nakatalaga ba sa Panginoon o sa Diyos? Okay. Pangatlo na dapat natin gawin para may apply po natin po ito is to cultivate an intimate bilang mga anak ng Diyos. No? We have to cultivate our relationship more. Anak ka eh. Anak ka ng Diyos. Kaya tignan mo yung mga anggulo. Paano ikaw ay mapalapit yung relasyon mo kung paano magkaroon ng intimacy sa Diyos. Okay? Paano? Tandaan po natin, ang tunay na disipulo o disciple, it involves knowing Jesus intimately. Pero mapalapit ka sa Panginoon. At mapalapit din sa Lord. Okay? Kasi ito yung magbibigay sa atin, sa buhay po natin, magbibigay ng transformation. Okay? Para mag-reflect sa kanyang we should
kung ikaw ay medyo meron pang pagdududa sa ating Panginoon, you can come with a humble faith. Hindi mong todo ang pagsuko mo sa ating Panginoon. Tapos, sa pag-surrender mo sa Panginoon, try to obey. Hindi naman ang Espiritu ko na. Kapag ikaw ay handang sumunod sa kanyang kalooban. Again, for our last verse, please open Matthew chapter 12, verse 15. Anong sabi po ng Matthew chapter 12, verse 15? Sabi po dito, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. What a close relationship. Kapag tayo po ay ginagawa ng mga ng Diyos. Again, it's a shock response sa isang tao na sasabihin ko never purihin ka Diyos. Maraming salamat sa mensahe na aming napakinggan. Sapagkat ito ay panawagan ng mga tunay na mananampalataya, tunay na gumagawa, tunay na to follow Christ as a disciple. Dapat makita po ito sa bawat isa po sa akin. Sakali man nadaya ka po Diyos, salamat po sa pagkat muli kami pinalalaan at binigyan niyo po kami ng warning regarding sa mga bagay. Diyos, maraming salamat sa pagkat hindi ka nagpapabayan sa inyong mga anak. Always itinatama niyo kami sa tamang landas na po sa iyo. Kaya samahan niyo kami sa pagtulong sa iyo. Salamat sa mensahe. Purihin ka Diyos sa buhay. Pagdalangin sa pangalan ng Jesus.